Magandang araw sa inyong lahat. Ito po uli si Jupiter's TV. No, ituloy natin ang ating topic. Part 3 na po ito, guys, sa pagninegosyo ng tuyo. Ang tuyo, napakaganda pong negosyo, no? Ako na ang nagsasabi dahil ako ay maraming karanasan sa pagninegosyo ng tuyo, no? May part 1 na tayo, paano magnegosyo ng tuyo, saan magnegosyo ng tuyo, saan kukuha ng tuyo. No, punta naman tayo sa part 3 ngayon. Ating pag-uusapan paano tayo magninegosyo ng tuyo, no? Iyon naman ang ituturo ko ngayon, guys, no? Kasi tulad ng aking sinasabi sa part 1 at saka part 2 na napakarami kong mga tao, umabot ng 60 mahigit ang aking mga tao sa pagninegosyo ng tuyo, guys. Napakaganda dahil siyempre nagsimula lang ako sa ako lang mag-isa na nagpadjak. Padjak ang gamit ko, no? Sa Bisaya, sikad-sikad na may sidecar. Tapos naglalako ako ng tuyo. Nagumpisa ako sa 5,000 kapital, no? Hanggang sa dumami, lumaki. Ngayon, ituturo ko sa inyo, guys, no? Ang tuyo, napakaganda po talaga. Kaya nirekomenda ko po talaga sa inyo ang negosyong tuyo. Kung gusto nyong makaahon sa kahirapan, kung gusto nyong yumaman, no? Kasi pwede ka talagang yumaman sa pagtutuyo, at ako na nga yung halimbawa. Wala naman akong grado, wala naman akong pinag-aralan, guys. First year high school lang ako. Kaya kayong mga kayong mga walang pinag-aralan dyan na katulad ko, may chance tayo na yumaman. May chance tayo makaahon sa kahirapan, no? Kaya ako nag-encourage at nag-motivate sa mga taong katulad ko na walang pinag-aralan. Dahil wala na po tayong chance na mamasukan sa iba. Wala na po tayong chance na mamasukan sa iba na malaki ang sahod, no? Pag tayo walang pinag-aralan, talagang asahan natin ay sa mababang sahod lang tayo mapupunta. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa, guys, dahil ang pagninegosyo ng tuyo, pwede kang maging milyonaryo. Pwede mo matupad ang pangarap mo, pwede kang makabili ng mga bahay, pwede kang makabili ng mga sasakyan sa pagninegosyo ng tuyo. Basta, ang advice lagi ng Jupiter's TV, huwag haluan ng bisyo, no? Huwag haluan ng bisyo kasi ang bisyo, malakas maka-bankrupt sa negosyo. Kasi pag haluan mo, tapos nagsusugal ka, pwedeng matalo, matangay, pati ang kapital mo. Kaya ang advice palagi ng Jupiter's TV ay, pag magnegosyo ka, lalo na sa tuyo, wag mong haluan ng bisyo. Ako, wala akong bisyo, guys. Hindi ko hinaluan ng bisyo, sugal, babae, kahit anong bisyo, sigarilyo, alak, wala, guys. Inalis ko lahat yan, alang-alang sa aking mga pangarap. Gusto kong bigyan ng magandang buhay ang aking pamilya, ang aking mga anak, no? Kaya ako magtuturo ako paano magnegosyo ng tuyo at ano ang sistema sa pagninegosyo ng tuyo, guys. Ituturo ko sa inyo. Ang pagninegosyo ng tuyo, pwede kasing magbagsak-bagsak ka sa mga tindahan. Magbagsak ito, strategy ito sa pagmamarket, kasi ito naman ang part 3. Kasi nakapag part 1, part 2 naman na tayo. Ito, part 3 naman ito. Sa, guys, pagmamarket, pag-strategy sa pagmamarket ng tuyo. Ang tuyo, guys, napakagandang negosyo niyan. Paano i-market? Maraming klaseng pagmamarket ng tuyo. Ituro ko sa iyo. Itong pagmamarket na to, nadaanan ko din. Una, pwede kang magbagsak-bagsak sa mga tindahan. Pwede kang magbagsak-bagsak sa mga tindahan ng 5 kilo, 3 kilo. Ang mga tindahan kasi, kumukuha ng 3 kilo, 5 kilo. Tapos, ang kuha mo sa tuyo, 60 o 70, no? 80. Pero ang tuyo, guys, hindi siya sa lahat ng panahon mahal. Meron ding mura na panahon, no? Parang pag maraming tuyo, dagsa ang tuyo, mura siya. Pero meron ding time na kapos ang mga nanguhuli ng tuyo, ng isda, ay mahal naman siya. Ganun lang naman. Ganun naman sa produkto eh.
no? Kaya ang ginawa ko sa pagmamarket, unahin ko muna ang pagmamarket ng tuyo, ay ang ginawa ko guys, nagbagsak-bagsak ako sa mga tindahan. Sa Imos, sa Cavite, no? Imos, Cavite, Bacoor, Silang, Carmona, GMA, no? GMA, 13, General Trias. Yung mga tindahan na yan, nagbagsak-bagsak ako sa mga palengke. Sa mga palengke at saka sa mga tinda-tindahan. Napakalakas, pwede kang kumita ng 10,000 isang araw. Malinis, labas lahat guys. Kasi pwede kang buminta ng 40 mil. 40 mil, hindi kasi kalahati ang tubo pag nagbabagsak-bagsak ka sa tindahan. Tandaan ninyo ang sinasabi ko. Hindi malaki ang tubo pag nagbagsak-bagsak. Kasi halimbawa, kung ang kuha mo sa tuyo 80, ibigay mo lang yan ng 130. Magkano lang ang tubo? So hindi kalahati. Kasi i-retail din ng mga tindahan yan, no? Ganun din. Kaya ang ginagawa ko, guys, nagbagsak-bagsak ako, may mga tindahan, bumili. Kaya kayo, isa sa market strategy, magbagsak-bagsak din kayo sa mga tindahan, mga talipapa, mga tinda-tindahan ng mga gulay, bibili din ng tuyo guys, no? 5 kilo, 3 kilo, i-repack din nila. Tapos kung ibigay mo ang cellphone sa kanila, para pag naubos, tatawag na lang sila. So isa yan sa strategy, napakagandang negosyo, no? Dahil ang tuyo ay mahirap o mayaman kumakain ng tuyo. Masarap kasi yan pag may mga gulay, may mga sabaw, kahit nilagang baka pa yan, masarap pa rin yan, partneran ng pritong tuyo. Guys, maparami ang kain mo. Ganon ang negosyong tuyo. Kaya mahirap o mayaman, bumibili ng tuyo, no? Kaya ini-encourage ko, isa sa strategy sa pagmamarket, magbagsak-bagsak ka sa mga tindahan. No, magbagsak-bagsak ka. Iikot ka sa mga tindahan, ma'am, ito, tuyo ma'am. Bili na kayo ma'am, pwede mo i-retail ito, binta mo dyan. Bibili ang tindahan, tutubo ka sa isang tindahan, ng kukuha sa 2 kilo, may tubo ka. Kung tag 40 ang tubo mo bawat kilo, no? 80 ang kapital, binigay mo ng 120. Di may 40 ka na tubo. 2 kilo, 80. Isa-isang tindahan, may 80 ka kaagad. Kung ang kumuha sa'yo ay nakabinti ka na tindahan sa isang araw, kumukuha ng kahit patatlo, 2 kilo. So, malaki ang kita, guys. Yan talipapa, kumukuha 5 kilo. Pag naka-jackpot ka, may 10 kilo. Iba-ibang klase. Kaya napakagandang negosyo. Kaya isa yan sa pagmamarket na strategy sa pagtutuyo. No? Kaya ako, ini-encourage ko kayo, napakagandang negosyo ng tuyo guys. Huwag kayong manghinayang sa pirang ikapital dahil di naman kayo basta-basta malulugi, dahil hindi naman kayo naghahabol sa oras sa tuyo, dahil hindi naman agad-agad nasira. Hindi katulad yan sa isdang sariwa na kailangan mong mapaubos agad, habol ka sa oras, habol ka sa panahon. Ang tuyo, kahit na hindi mo maubos ngayon, pwede mo itinda bukas, pwede kahit 20 days, hindi pa nasisira yan guys, no? Isa yan sa pagmamarket na itinuro ko sa inyo. Take note, pag-distribute, pag-alok-alok sa mga tindahan, isa sa magandang strategy sa pagmamarket ng tuyo. Napakaganda. Kaya kung may motor ka, sidecar, gagawan mo ng sidecar yung motor mo. Tapos bibili ka sa Balotondo, na ituro ko naman sa part 1 kung saan bibili yan ng tuyo, no? Bibili ka, lagyan mo ng sidecar. Tapos doon sa ginawa mong sidecar yung motor mo, ginawan mo ng sidecar, magkarga ka doon, attract yun, magkarga ka ng 5 karton na tuyo o 6 na karton, iba-ibang klase, tapos iikot ka sa mga tindahan. Isama mo na asawa mo para magiging cashier at magiging tandem kayo. Napakagandang negosyo na tuyo guys, no? Napakagandang negosyo ang tuyo. Kaya isa yan sa pagmamarket na ituturo ko sa inyo guys. Napakaganda, hindi kayo lugi. Napakagandang negosyo. Ako na ang nagsasabi sa inyo, hindi kayo malulugi. Bakit? Subok ko na eh.
guminhawa ako, yumaman ako sa tuyo. Napakarami kong mga sasakyang nabili sa tuyo. Umaabot ng 60 mahigit ang aking mga motor, mga naglalako, no? Naglalako. Pero sa part 4, lagyan pa natin ng part 4 ang topic na ito dahil market strategy. Una, ang ituturo ko yung pag-retail price sa mga tindahan, pag-aalok-alok sa mga tindahan. Napakagandang negosyo ng tuyo. Ialok-alok mo, kayong mag-asawa, no? Kayong mag-asawa, nangangapital kayo, tapos namili kayo sa Balutondo, namili kayo ng mga tuyo, tapos i-distribute nyo sa mga talipapa, mga tindahan. Napakaraming mga tindahan. Sa buong Pilipinas, maraming mga tindahan. I-alok-alok mo sa mga tindahan, ibagsak-bagsak mo sa kanila. Kung marami kang kapital, pwede mong ibigay ng consignment. No? Nagbibigay din kasi ako ng consignment. Pag naubos, halimbawa, yung tindahan, talipapa, magbigay ako ng 5 kilo. Tapos pag naubos yon, sa kanya ako babayaran. Isa din yun sa strategy sa pagmamarket. Karugtong pa rin ito sa strategy sa pagmamarket sa mga pagbagsak-bagsak sa mga tindahan. No, strategy pwede mong gawing consignment kung marami kang kapital. Pero karamihan advice ko sa iyo, wag yung consignment hangga't maaari. Pero hindi maiiwasan 'yan. Hindi maiiwasan na makapagbigay ka ng consignment dahil ang mga customer kasi magiging loyal sa iyo. Halimbawa, pwede bang balikan mo 3 kilo kuha ko? Balikan mo, maubos din agad naman yan sa Merkulis. 3 araw. Pakunti-kunti, pwede kang magbigay. Kaya napakagandang negosyo. Kung ikaw may kapital, tapos magnegosyo ka ng tuyo, i-distribute mo sa mga tindahan, pwede rin i-consignment mo. Tawag ng consignment. Pag naubos yung tuyo na nasa tindahan, ay babayaran ka na. Pero, ang technique naman doon guys, kung ganun ang gagawin mo, ang technique naman doon ay taasan mo ng kaunti ang presyo. Imbis na 120, naglambing. O patungan mo naman ng imbis na 40 ang tubo mo, gawin mo 50 ang tubo. Imbis 120 ang bigay mo, 130 naman ang bigay mo kung consignment. So meron ka pa rin tapos balikan mo every 3 araw, balikan mo na. O di may kaunting natira, babayaran na rin naman ng tindahan nyo ng buo. Guys. So napakaganda ng negosyo ng tuyo, Kasi siyempre, diyan ako yumaman eh. Diyan ako yumaman sa pagtutuyo. Nakapagpagawa ako ng malaking bahay. Parang mansion ang napagawa ko dito sa Misamis Occidental dahil sa tuyo. Sa tuyo po ito guys. No? Bagaman ngayon, marami na akong mga negosyo. Mga pag-i-install ng mga pero itapik ko naman sa sunod na kasi sa tuyo tayo ngayon nakapokus. Mga malalaki na kasi ang negosyo ko ngayon guys. Pero nagsimula lang din tayo sa tuyo. Kung saan tayo yumaman, saan tayo nagsimula. Nakabili ako ng mga L300 na sasakyan. Dahil sa mga pagtutuyo, nakapagpagawa ako ng malaking bahay sa probinsya. Bagaman marami akong bahay, may mga bahay ako sa Silang at saka sa Carmona. May bahay ako sa probinsya. Dito, ito yung tinitirhan ko ngayon. Malaki po ito guys, no? Third floor po ito na napakaganda ng mga design. Kumbaga modern design, no? Kaya ako motivate ako. Kung gusto niyo lang naman, hindi naman ako nagyayabang guys. Hindi ako nagyayabang sa inyo, kundi nagmo-motivate ako, nag-encourage ako sa inyo kung kayo ay may pangarap. Pero kung wala naman kayong pangarap, pwede naman nyo namang i-reject ang aking mga pagtuturo. Pwede rin kayong mang-bash kung gusto ninyo. Pero kayong may mga pangarap, guys, pwede naman kayong mag-scout sa akin. Pwede kayong pumunta. Pwede kayong sa akin. About sa akin. Pwede nyo ako i-tanong-tanong. No? Kasi marami namang mga nakakilala sa akin sa pagninegosyo. Kaya guys, napakagandang negosyo ang tuyo, no? Kaya sa part 4 ang pag-uusapan naman natin, market pa rin strategy. Kasi mayroon pa tayong
talakayin na napakagandang side ng pagmamarket. Ito ang tinuturo ko sa inyo ngayon, isang part 1 ng pagmamarket ng tuyo, ang pag-distribute sa mga tindahan. Pagdi-distribute sa mga tindahan, sa pagbibigay ng consignment sa mga tindahan, talipapa, pag naubos, babayaran nila kung malaki ang kapital mo. Isa yan guys, no, sa ating topic sa pagmamarket. Pero sa part 4, may isang pagmamarket naman na napakaganda at matutuwa kayo guys, matutuwa kayo dahil napakalakas talaga. Yun naman yung kaya umabot ng 60 yung mga tao ko mahigit dahil sa mamarket naman ng tuyo, no, piece to piece naman yon at manual, lako, yun naman yung ituturo ko, strategy. Pero ang topic ko lang ngayon sa pagmamarket ng tuyo ay yung pagbibig bagsak-bagsak sa mga tindahan. Ang mga tindahan, kumukuha yan ng 5 kilo, 2 kilo, 3 kilo, re-retail nila yan sa kanilang tindahan. Pero ang tips ko sa iyo, hanggat maaari, kung pigado ka sa kapital, maliit lang ang kapital mo, huwag ka munang magbigay ng consignment. Saka na lang yan. Pag malaki na ang negosyo mo, lumalaki na, umaasinso ka na. Guys, kung halimbawa, naka 20 ka na mga tindahan, o kumukuha ng 2 kilo o 3 kilo, isang tindahan, magkano ang tubo? 40. O sa 20 na tindahan, 60 ang halimbawa 20 na tindahan, kumuha tag 3 kilo, 60 kilos ang nawawala sa'yo, no? 60 kilos. Mo yon, kung ang tubo mo 40 o 60 times 40, natin 60. Kung ang 60 kilos i-times mo sa 40 ang tubo mo, o may 2,400 ka. May 2,400 ka. O, malinis yun. 2,400. Kung araw-araw ka nagbabagsak sa iba-ibang side, halimbawa may target ka. Halimbawa, ang area mo ngayon, itong area na to, 2 bayan ang iikutin ko ngayon. Ikutin mo lahat ng tindahan doon sa 2 bayan. Tapos kinabukasan naman, sunod na bayan naman. Ikutin mo lahat ng mga tindahan doon. Tapos sunod naman na bayan. Tapos dito naman, kabilang side, dito naman papunta, doon naman papunta. So guys, hindi ka mawawala ng customer. Tapos pag naikot mo na lahat yung mga bayan na malapit sa inyo, babagsak, balikan mo na naman uli yung naikutan mo ng nakaraang 5 araw. O di puntahan mo uli, kukuha naman yun dahil nauubos na naman ang tuyo. Ganon, uulit-ulit lang yan guys, di ba? Napakaganda, uulit-ulit lang yan, recycle lang yan. Kumbaga, dito ubos, ganon na naman, ulit-ulit hanggang sa magiging kasanggang dikit mo yung mga tindahan. Doon na magsisimula yung mga consignment, palaki na. Kasi lalaki na rin kasi ang negosyo mo, kaya pwede ka nang magbigay ng pa-consignment 3. Doon na magsimula ang kaginhawaan mo, guys. Kaya ang sabi ko, wag haluan ng bisyo. Kasi paghahaluan mo ng bisyo, doon magsimula ang mabigat na kalbaryo sa buhay mo. Kasi pwedeng matangay, pwede kang matalo. Guys, lulong ako sa bisyo dati. Pero dahil sa pagninegosyo, inalis ko. Maginhawa na ngayon. Masarap kasi magnegosyo. Masarap ang buhay ng tao pag may pera ka, mabibili mo yung needs mo, mabili mo yung kailangan ng mga anak mo, mabili mo yung masasarap na pagkain na gusto mo. O, di ba? Kaysa naman yung kakainin mo bukas ng gabi, hahanapin mo palang ngayong araw. Napakabigat nun, guys. No? Nakakaiyak yung mga ganong klaseng pamumuhay. Kaya ang Jupiter's TV nag-a-advise sa inyo, nagtuturo sa inyo, guys, ng pagninegosyo. Di habang buhay tayo malakas, no, darating ang panahon magkasakit tayo,
bibigay ang ating kalusugan. Kaya mas maganda na meron na tayong naiipon, pakunti-kunti naiipon dahil sa pagninegosyo. Pero tinitiyak ko sa inyo guys, yung mga pamamasukan hindi ka makakaipon, kulang pa. Ako nga binata, janitor ako, naging messenger ako, construction boy, tapos nagiging janitor, nagiging messenger. Minimum wage. Baon ako sa utang. Kumbaga ang kita ko, ang sweldo ko, napunta lang doon sa patubuan. Sila ang nag-withdraw sa aking ATM. Nasa kanila yung ATM ko, nakasangla, 10% interest. Kaya pag sahod ko, sa kanila lang ang napupunta yung pera. Tapos pamasahe ko, nagre-rent pa ako sa Manila. Nagre-rent. Saan mapupunta ang kita mo? Wala ka, di ka makakaipon sa pamamasukan. Kaya ang chance natin, tulad ng sinasabi ko, ikaw na katulad kong walang pinag-aralan, nasa negosyo ang pera na pangtupad sa pangarap. Wala sa pamamasukan. Ang pamamasukan, pang-survive lang yan guys. Pang-survive lang sa araw-araw para mabuhay ka. Pero yung pangarap mo nakatingga, nakatingga yung pangarap mo, di mo alam paano matupad. Pero ang Jupiter's TV nagpapalakas ng loob mo. Ang Jupiter's TV nagpapalakas ng loob mo. Nagmo-motivate sa'yo, nagtuturo sa'yo step by step. Makinig ka lang, basta ang bilin, mahigpit na bilin ng Jupiter's TV, wag na wag mong haluan ng bisyo guys. Kasi ang bisyo, pwede kang matalo ngayon, on the spot, oras lang, pwede kang mawalan lahat. Pero pag hindi ka nagnegosyo ka, tapos hindi mo hinaluan ng bisyo, aahon at aahon ka. Magtulungan kayong mag-asawa. Inuulit ko, ang ating topic ngayon, pagmamarket. One side na pagmamarket ay yung strategy na magbagsak-bagsak sa mga tindahan ng tuyo. Kung may motor ka, kahit anong klaseng motor, Honda Wave man yan, o Skygo man yan, na mga pang-service lang. Ang pang-service pwede gawing lagyan ng sidecar yan. Tapos kargahan nyo ng dalawang mga 100 kilos na iba-ibang tuyo. Tapos magbagsak-bagsak kayo sa mga tindahan. Sinabi ko sa iyo guys, pwede ring ire-repack mo yung tuyo. Ire-repack mo, tatlo-tatlo sa isang plastic linaw. Ibinta mo sa tindahan ng 8. Alam ba, ibinta mo sa tindahan ng 8 pesos. Ibibinta naman sa tindahan niya ng 15. O ibenta mo sa tindahan 10 piso. 3. O nakaripak na yon. Nakaripak, ganun din ang strategy ko guys. Halimbawa, nakaripak 3 sa isang plastic linaw na maliit, yung 4x8 na plastic linaw, kalipso ang tatak. Tapos 3 lang ilagay mo, 3. Tapos ang gagawin mo ay ibigay mo sa mga tindahan, nakaripak na, 3, ibigay mo tag 10 piso. Pero papatak na yun guys, 150 ang isang kilo. Imbis na 120, ang kilo na bigay mo, dahil nakaripak na siya ng 3, 10, ibigay naman sa mga tindahan nyo ng mga customer nila na 15 pesos 3. So may tubo sila 5 piso. Pero ikaw, mas maganda ang kita mo pag nakaripak na. Diba, ibinigay mo sa mga tindahan, ibinigay mo sa mga tindahan 2 kilo, nakaripak na, 3 sa isang plastic. So mas maganda ang tubo mo kasi nagastos ka ng araw, oras mo sa pagre-repack. Yung asawa mo nasa bahay, o mga anak mo pwede nang makatulong sa pag-repack, sila ang magre-repack. Tapos ikaw naman ibigay mo sa palengke. Ibigay mo sa palengke. Ibigay mo sa mga tindahan na nakaripak na, 3 kilo, repack na. 150 per kilo papatak. Lalabas kasi halos tumubo ka pa uli ng 30 dahil nirepack mo. Pero ang mga customer, yung 3 piraso na tuyo sa 15 pesos, okay na yun sa kanila. Mas na yun, maaluwang na sa mga customer yun, yung 3 pirasong tuyo, 15 pesos.
pwede na yun. Ano na yun? Panalo na. Kasi kung i-compare sa mga palengke, ang palengke kasi patong-patong na, marami ng patong-patong ang tubo, no? Nakailang patong. Halimbawa, kumuha ang mga tindahan sa palengke. Sa palengke, kumukuha din sila sa nag-deliver sa kanila. Tapos yung nag-deliver, kumukuha doon sa Balotondo. Kaya napakarami ng patong, kaya doon nagmahal. Doon isa yun sa nagpapataas ng presyo. Yung napakarami ng patong na lumalabas. Pero ikaw mismo namimili doon sa itinuro kong mga supplier sa part 1, part 2 topic, ay doon ka bumibili. Mas advantage ka kaysa mga tindahan. Ang mga tindahan, pagpakunti-kunti lang, di naman pumupunta sa mga supplier na malakihan yan dahil pakunti-kunti lang naman sila. Pero ikaw na puro tuyo, negosyo mo, focus, doon ka kukuha sa mga supplier na puno. Napakaganda ng negosyo, guys. No? Ang mga anak mo, turuan mo mag-repack. Silang mag-repack. Ikaw naman, na tatay, ikaw naman ang distribute sa mga tindahan. I-alok mo sa mga tindahan. Ma'am, bili na kayo, ma'am. Magkano yan? Ma'am, ito ma'am, naka-repack na. Pwede mo ibenta ng 15 pesos ito. Isang balot, 3 malalaki. Depende, 3 malalaki. Ma'am, di matutuwa, hindi na magre-repack yung nasa tindahan. Mas advantage yun. Pero ibibigay ko lang sa'yo, ma'am, ng 10. May tubo ka 5 piso. Bawat balot. Di napakaganda. Di bibili ang tindahan 5 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Paldo ka. Sa isang tindahan, pwede kang kumita ng kumuha ng 3 kilo. Ang tubo mo, 70, papatak. Kasi, ang kuha mo lang, 80. No, kung kukuha ang tindahan na sila na ang mag-repack, ay 120. Pero kung kukuha sila nung ni-repack mo na, ang bigay mo naman 150. Di may 70 ka na tubo. 70 sa 3 kilo na kukunin ng tindahan, di may 210 ka. Di may 210 ka sa isang tindahan pa lang. Kung napakaraming tindahan po, mga kaibigan, guys. Napakaraming tindahan. Huwag lang kayong mag-negative kasi ang negative, yan yung hadlang sa pangarap mo. Ayaw ko nang marami ng tuyo sa tindahan, marami na sa palengke. Negatibo yun. Kung pareho tayo ng iniisip, negatibo, di ako yumaman, guys, sa pagninegosyo. Tanggalin ang negatibo, atake guys. Atake ng atake, magtulungan kayo mag-asawa. May anak kayo, dalaga o binata na, patulungin nyo, sila ang mag-repack. No? Kayo naman, nanay at tatay, pwede kayo magtulungan ni tatay para mag-iikot, mag-distribute sa mga tindahan, record. Yan, ganon, manage. Yayaman kayo, guys. No? Nakinig ba kayo na intindihan nyo ba ang aking mga sinasabi? No, sana naintindihan nyo. Hindi naman ako nagtuturo sa inyo na wala akong napatunayan. Mayaman ako, guys. Mayaman ako. Marami akong mga sasakyan. Ang mga sasakyan ko, meron akong Fortuner, meron akong Santa Fe. Santa Fe, mamahalin na sasakyan yan. Fortuner, meron akong Chevrolet, meron akong Trailblazer, meron akong mga pick-up, may Hilux, meron akong Navara, no? Napakagandang mga sasakyan yan. Dahil yan sa pagninegosyo, no? Kaya makinig kayong mabuti. Nasa inyo pa rin na. No hard feeling lang naman tayo. Huwag lang kayong masaktan sa mga sinasabi ko. Hindi ako nagyayabang, kundi kasama yan sa pagmumotivate ko sa inyo, encourage ko sa inyo. Kasi halimbawa, kung wala akong napatunayan, kahit isang tuka, paniwalaan nyo kaya na ako nagtuturo sa inyo na hindi ako successful sa negosyo? Diba? Hindi nyo ko paniwalaan dahil wala kayong makikita sa akin. Kung nakikita niyo sa akin, maunlad ako. Marami akong mga nabiling property, mga sasakyan, bahay. Di maniwala kayo dahil may encourage kayo, mamotivate kayo. Ganon po, guys. Hindi ko binanggit ko ang mga aking mga naabot ay mayabang na. Meron naman talaga, hindi ko naman hinihingi ang simpatsya ng lahat.
Dahil hindi naman lahat ng mga tao may pangarap. Ang ini-encourage ko, may encourage o may invite ko at iniinganyo ko yung may mga pangarap lang. Gusto, may mga mag-comment. Paano kung magtinda lahat ng ganyan? Di wala nang ano. Hindi, mali ka. Negatibong komento yon. Negatibo yon at hindi ka talaga aasinso pag ganun ang pananaw mo. No? Hindi naman lahat nagninegosyo kahit ano kasi kanya-kanyang hilig. Kaya may mga tao naman na gusto din magnegosyo. Kailangan lang nating i-motivate o buhayin ang kanilang interes na matupad ang kanilang pangarap dahil sa pagninegosyo. O di yun lang para sa kanila, di tatalab sa kanila yung pagtuturo ko. So kahit pa paano, may ilan-ilan tayong na-encourage na tuturuan magnegosyo. Guys, ang topic ko sa sunod, uli, strategy pa rin sa pagmamarket ng tuyo. Part 4 naman yun. Part 4 kasi may part 1, part 2, part 3 na tayo. Sa part 4 naman tayo. Guys, ituro ko, market strategy naman yon. Plus na topic na yon. Market strategy. Ang topic ngayon sa mga pagbagsak-bagsak sa mga tindahan. No? So, napakaganda na matutunan nyo ang pagninegosyo. No? Hindi lahat, tulad ng sinasabi ko, hindi lahat ng panahon malusog tayo. Hindi lahat ng panahon ay maano tayo. Malusog at makapagnegosyo tayo. Paano kung na-stroke tayo? Di na tayo makapagnegosyo. Habang malakas pa, pwede tayong gagawa ng paraan paano tayo makaipon para anuman ang mangyayari in the future, babagsak ang ating kalusugan dahil puro bitsin yung ating kinakain, puro may bitsin, puro ikakasira ng ating kalusugan. Kahit pa paano, may pambili ka ng gamot kasi mas masaklap yung dumating yung ganong bagay pero wala kang ipon. Para tayong nagpapalimos sa meron dyan, makaawa tayo. Pero ikaw, gusto mong ngayon pa lang, ito yung time para makinig ka sa akin na magnegosyo. Siyempre, lahat naman ng naabot ko, hindi ko naabot yan, kundi ako binigyan din ng isip ng Panginoon. Siyempre, Panginoon ang number 1 na nagbibigay sa atin ng grasya. Pero ang bisyo, hindi yan galing sa Panginoon. Disgrasya kanyan, guys, no? Salamat sa inyong panunood. Antabayanan nyo ang part 4 sa aking vlog, market strategy ng tuyo pa rin. Last na yun, guys, no? Salamat, magandang araw po, tili bye-bye.